Good morning, kadikada. Usapang alien tayo ngayong araw. Maghahanap tayo ng mga bato na galing sa kalawakan. May mga sellers po tayo na nakalinya ngayon. Actually, naging nung bata ako, naging fear ko yan. Yung bagsakan ako ng meteorite. Ako dream ko yun. Kasi may nabasa ako noon, may meteorite. Ano siya? Pumasok doon sa bahay, tumalbog-talbog na ganun. Tapos buti wala raw tinamaan. Sabi ko, paano kung may taon tinamaan yun? Mas mahal. Yun, sabi ni Abe. Meron na bang, in history, meron na bang nangyari na tinamaan ka ng meteorite? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Ikaw po ka? Ano yung dala niyo, sir? Ay, meteorite po, sir. Meteorite! Ito na. Ito na yung mga usapang alien natin. Nako! Nako! Sige. Okay, ano to? Magnet. Magnet. Saan mo magnet siya? Siyempre, mas malakas yung magnet ko. Yung lalong malakas. Magnetic siya. Saan yun naman nakakuha to, sir? Ayan po, sir. Ano yung sabihin sa outer space? Sa, ano yan, sir? Nakita yan ng mama ko. Nagulat siya sa, ng una. Kasi may kumalabog doon sa likod ng bahay namin. May kumalabog. Oo. Tapos ngayon, wala lang. Hindi lang. Hindi kaya pinatulang kayo ng kapitbahay. Wala naman kami kapitbahay doon, sir. Ano lang, parang malayo lang sa Kumalubog yun sa Oo, dingding. tapos sa narinig lang parang binabato siya. Tapos ngayon wala lang. Tapos nung nagwalis na si mama, nakita niya tong bato na may putik-putik na pinulot niya pero parang wala lang. Ano pala pangalan mo, sir? Eugene Garcia po. Eugene, tagasan si Eugene. Surigao del Sur po. Okay. Province. Sino yung kasama mo? Jowa po, sir. Jowa. Jowa. Pangalan ba yun? Ayaw pa identify o ayaw ka pakilala? Mayla, si Mayla po. Mayla. Ayun si Mayla. Okay. Sige. So, saan ulit to? Saan probinsya? Ano to? Surigao del Sur po. Sa Surigao. Okay. Bakit yun lang? Ba't wala sa mga crater? Ano, diba? Pag meteorite, pag nasusunog, ano eh. O iba yun? Parang tektite yata yun eh. Sige, tawagin natin yung tawag tayo ng, bago natin tawagin expert. Ano gusto nyo gawin dito, sir? Kung ano po, ibibinta sana namin kung tunay po. Magkano naman? Kung ano yung price, sir eh. Hindi nyo alam yung price. Ayun, may crater ng konti, oh. Hindi mo alam yung price, oh. Sige. Sige, tingnan natin. Pa-identify natin kung ano to. Hindi kaya base set lang ito. Kasi kung base set, meron na ako sa collection ko. So, tawagin natin si Christian ng International Meteorite Collectors Association. At si Ramon. Tara. Si Ramon ay member din. IMCA. Okay. So, meron tayo ditong meteorite daw na kumalabog dun sa bahay nila sa probinsya. Anong tingin nyo dyan, sir? So, kiniklaim, kayo po ba mismo nakakita or Yung mama ko po. narinig? Narinig niya, sir, pero hindi pa niya pinapansin nun. Tapos nung sunod na araw, nagwalis siya doon, sir. May nawalis siyang bato ito, sir. Tapos pinulot niya. Tapos ngayon nilagay niya doon sa halaman. Parang hindi lang niya pinapansin. Tapos nung kapatid ko tumitingin ng mga sa YouTube, yan nakita na yung yung meteorite. Na maitim. Kasi tapos ngayon tinatago nila. Kailan pa to sa kiniklaim na bumagsak? Sir, mag-isang taon po yan. Isang taon. So, pero hindi directly nakita naman. Hindi po, sir. Nahulog daw sa bahay. Opo. Tapos may kumalabog. Tapos yan yung nakitang bato. Opo. So, usually kasi sa mga bato, kapag maraming bato dito sa Earth, di ba? So,
Ang ginagawa ng iba kapag kino-compare yung mga photos sa Google. So, pero hindi ganun, very complex kasi yung identification ng rocks, especially sa meteorites. Okay. So, sa geologist ako, hindi ko to 100% na sasabihin hindi meteorite ito kasi the final and confirmatory test is always laboratory analysis. Laboratory analysis. Okay. But bakit natin ginagawa yung physical identification? So, ginagawa natin yon para makapag-decide yung nag-i-inquire kung ipopursue pa ba niya yung further laboratory analysis. Magkano ba yung laboratory analysis? Unang-una, wala dito sa Philippines ng meteorite laboratory. So, So, papadala mo kailangan ipadala natin abroad. And usually, yung in terms of logistics, in terms of laboratory fee, nagre-range yan usually from $300 to more than $1,000. $300 to $1,000. Yes. Okay. Hindi pa kasama doon yung iba pang other Sa ganyang kalaking meteorite, sir, mga magkano yan? Kung Magkano abutin yan? walang standard pricing sa meteorite. No? Pero nakadepende to sa class, sa rarity, historical, and scientific value, and of course sa mass tsaka aesthetic features. Okay. So, hindi tayo makakapagsabi ng usual pero makakabigay tayo ng range kung magkano yung price. So, kung ordinary, usually pumapatak per gram ng 500 pesos to mga 1,000, 2,000. So, yun yung mga usual price ng Stanley. 500? Pesos, yes. Per gram. 500 pesos per gram. Mura na yun, mura pa yun. For the common, like, For- for scientific value or historical. Ito ba, abot to ng 100 grams? Mga ilang grams to? Parang 200 grams Tansa yata. ko sir mga 50 ata sir. 50 grams. 50 grams. So, sa 50 grams times 500, 500, 5,000. 25,000. 25,000. 25. Around 20. Yun yung mga mababang Yun yung mababang mababang price pa yun. So, yung mga class S na pangit. Sobrang yun. I mean, usually, yan, yung mga hindi pa classified. Ay, mga hindi pa classified. Pero talagang sure ka ng yun yung mga nakikita sa deserts. Yan. So, pero for this case, based sa initial identification ko, most probably hindi ito meteorite. Kahit Hindi may siya meteorite. Oo. Okay. Um, Bakit siya magnetic? maraming magnetic na bato dito sa mundo natin. Okay. Dahil kaya lang naman nagiging magnetic ang isang bato kapag nagko-consist ng mga metallic minerals or mga metallic grains, no? So kapag lalo na yung mga igneous rocks. So kapag nag-crystallize yan, magiging magnetic na yan. Yung mga may mga magnetite yan. Kaya nagiging magnetic. Okay. So, hindi lahat ng meteorites ay magnetic. Meron tayong mga lunar meteorites, Martian meteorites na hindi naman magnetic. So, yun yung contrary dun sa popular belief ng mga tao na porket magnetic ay meteorite na. So, marami tayo. Sabi ko nga kanina, complex yung pag-identify ng meteorite. Okay. Meron tayong visual identification and laboratory analysis. Okay? So, kapag sa visual, tinitignan natin yung surface features. Kung Okay. meteoritic ba yung isang Meteoritic ito. may mga crater. May mga features na yung mga tanda, yung mga mark na pumasok siya sa atmosphere natin. Okay. Unang-una tinitignan natin dyan yung fusion crust. So, yung fusion crust, yun yung mga sunog na parte ng surface ng isang bato. Nasunog siya, Fusion, ano pa ulit? fusion crust. Fusion crust. Ah. Okay. So, yun yung mga nasunog na parte ng isang bato dahil nga sa friction nung pumapasok siya sa atmosphere. Okay? So, nasusunog siya. And kapag biniyak mo yung isang meteorite, tapos na may fusion crust, iba yung kulay ng fusion crust sa loob. Pero dito sa bato na to, may kita natin, meron ng exposed na yung internal
Nakikita mo. Ito yung surface. Ito yung internal feature. Hmm. Okay? Surface niya, ito yon. Parehas black. Parehas black. Oo. So usually, magkaiba yun. Oo. Dapat. So, saan natin nakikita yung mga ganitong sobrang black na bato dito sa mundo, no? So, ito yung mga bato na mafic to ultramafic yung composition na igneous rock. Ano ang pangalan? Mafic to ultramafic. Yan yung mga maiitim na bato na nagko-contain ng mga dark minerals. Kaya siya dark kahit yung loob dahil yung mga minerals na kinocompose niya ay dark din. Okay? So, pangalawa, nakakita tayo dito ng mga vesicles. Vesicles. Okay. Mga bilog-bilog na Ayan, yan. oo. Yung, Rare yan sa meteorites. yung vesicles. Ay, yung mga bilog-bilog na yan. Oo. So, yan, Bakit rare sa meteorites yan? wala namang sa space eh. Wala namang, hindi ka naman nag-excrete ng gas tapos at masosolidify sa space yun. Okay. So, nakikita natin to usually sa mga igneous rocks. Okay, sa mga So, volcanic rocks, no? Volcanic rocks. Okay. So, yun yung mga kapag nag-excrete, naglabas ng gas, tapos na-solidify yung pinaglabasan ng gas. Yun yung nakaka-form tayo ng vesicles. So, isang palatandaan yun na igneous rock yung isang bato. Okay? Okay. So, una yung wala ring crust na tinatawag. Dapat may crust. Si Ramon, may dala raw siyang meteorite specimen. May dala ka specimen ng meteorite. Ayan, gusto ko makita yan. Pati This ito, one came from Northwest Africa. So, Northwest Africa. cut na Sige, siya. makahawak man lang ako ng meteorite. Yeah. Wow, ang galing. Bakit smooth, sir? Ini-smooth na to? Yes po, na-cut na siya. Then, Nakat na. kung makikita mo, like, this one po is weathered na. So, matagal na siyang bumagsak sa desierto, hindi siya na Weathered kitang na. bumagsak. I mean, so, Okay. medyo parang rusty na siya yung ano niya. So, kung makikita niyo po, meron siyang mga, Magnetic din, ano? yes. Tapos yung smooth features niya. Mm-hmm. Supposedly, dapat nung bago siyang enter dito sa Earth atmosphere, may fusion crash siya. Pero ito, this one, is na sand na siya, parang Nag-weather na kasi matagal na sa parang desierto. sand dust na siya dun sa desierto, like pag hinahangin niyo. So parang nagkaroon na siya dyan ng pero kung makikita niyo, may feature pa rin siya ng smooth, like parang remaglyphs. Remaglyphs is yung tawag dun sa nabubuong thumbprint kapag pumapasok siya sa Earth atmosphere. meron pa. May Nabubuong feature ano? pa. Nabubuong parang thumbprint siya. Thumbprint. Parang yung wavy features na. Ito. Mm-hmm. Yung isa pa is yung fusion crust, no? So sabi ko kanina, di ba, magkaiba yung kulay ng loob tsaka sa labas dapat. Okay. So ito ay isang fragment nung kakabagsak lang na meteorite noong 2022 sa Quirino. So yung Pongo meteorite kung saan pinaregister namin ni Ramon yung meteorite na yun. So 7 pa lang kasi bumabagsak ngayon sa Philippines at Okay. nakukumpirma. So meron tayong maliit na parte dito ng Pongo meteorite. Makikita natin yung black na yan. Yan yung fusion crust niya. Okay? Ito, kailangan nating picture ng tumamaya ng Tapos close-up. yung loob niya, ito nakikita mo. Anong kulay yan? Light gray, no? Ito dark. Okay? Tsaka hindi siya ganito ka-shiny. Yung pagka-black niya. Usually matte yan. Matte. Matte yung Okay. color. Kumbaga sa hindi glossy. Oh, yes. Kumbaga sa papel, hindi glossy. Ito medyo matte pa rin pero may mga iba yung reflectance niya sa light eh. Okay. Di ba? Okay. So, ganito yung usual na Na kulay meteorite. ng meteorite. And also, yung density medyo magaan din. Magaan density. Kumpara dito, maliit pero mabigat. Oo. Diba? Oo. So, in terms of value, kung ibebenta mo to, sabihin natin mafic to ultra mafic itong bato na to, walang value. Kasi, nakikita lang ito tabi-tabi. Pero yung value naman kasi, Walang value. Walang value in terms of sa mga collectors ng meteorite. Okay. Or even sa geology. Pero yung value, di ba, nakadepende naman yan sa story mo, sa ano mo, sa kiniklaim mo na. So, ang tanong na lang siguro dito,
Sino yung nagbato sa bahay? Oo. Kung si Dara na yung nagbigay sa'yo nito, mataas yung value. Oo, ano, hirap yatang lulukin. Pero kung yung general, ano yan, economic value, for me, wala. Okay. Even scientific, kasi common yung batong ganyan. Common. So yung tipong mapupulot mo siya. So ano nga, no? Parang yung black niya parang extraordinarily black. Ah. Hindi kaya dyed ito. Di ba may ganun? May nagda-dyed. I don't think na dyed ito. Okay, Natural galing, siya. galing no pagka-black niya. Pero ito na-polish, ibig sabihin yung baka yung source nito malayo nung ano, na-polish na siya naturally. Parang Kaya- galing sa bundok. Oo. Nag-roll down dun sa mga Kaya stream. hindi na tayo makakaano ng sharp edges. Mm. Okay. Napapolish. Napapalis siya. So, yung transportation nung isang sediment or na isang bato, malalaman natin doon sa Okay. surrounded edges niya. Okay. Galing. Sige, tingnan ko nga ito. Silipin ko nga ito. Kaya konti lang kasi yung 2 kilograms lang yung bumagsak dyan, no? Pero wala sa atin ngayon yung main mass. So, less than 25 grams lang yung meron dito sa Philippines. Teka, paano nangyari yung bumagsak sa Quirino? Sino nakakuha nun? Yung finder, bumagsak sa isang bahay. Okay. Tapos yung finder, binenta niya. Binenta. Hindi Pilipino yung nakabili. Hindi. Okay. Okay. So, ilan 2 kilograms? 2 kilograms, 2.4. Pero less sa ngayon sa Pilipinas, konti lang yung meron sa amin, no? Si Ramon, ako, at saka ibang mga kasama namin. 2.4 kilos. Babagsakan ko nun. Ako. So ngayon, yung ano niyan, less than 25 grams. Kaya May naiwan dito. napaka-importante ng mga kahit na maliliit na meteorites. Ayan, ayan. So, Yeah. ito yun. Ang laki, oh. Discuss me. Ang laki. So, ganyan kalaki yung... Yan yung main mass na tinatawag. Sa meteorite kasi, May main mass, May tapos main may mass mga nagtitipak-tipak na laban babagsak. so yan, this one is part of yung mga natipak na part. Okay. Kaya yun yung lagi kong dala, kaya tinatawag naming pocket meteorite. Yes. So, ano naman yan? Paano niya na-retrieve yan? Hindi ba mag-create ng crater yan na malaki? Kung ganyan ka, no? Check ko. Ito siya nung bumagsak. Ayan, may kita mo. May tinamaan po siyang paso dun sa bahay. Tapos bumagsak din siya sa bubong. Dalawang Ito yung crater, oh. yan. Oh, laki ng crater. Oh. Pero, sa ganun kalaki, paano maliit itong crater na to? Hindi kaya? Hindi naman. Kasi, yung velocity ng isang bato kapag pumapasok sa atmosphere around 11.2 to 72 kilometers kada segundo. So parang pumunta ka from Luneta to Trinoma ng isang segundo. So, ang free fall ay 9.8 meters per second, di ba? Yun. Oo. Pero iba kasi yung velocity, yung pagpasok niya sa atmosphere. Mm-mm. So, we also need to consider yung tinamaang objects ng Congo meteorite. So, bumangga na siya sa dalawang layers ng yero, nasira na niya yung paso, saka lang Saka lang siya siya nag-crater. tumama sa So, crater. Pwede. Yes. Okay. Buti wala nasaktan dyan, ano? Significant. Yun nga eh. Oh. No? Pero narinig yon ng mga tao sa Quirino. May 3 sonic boom. Kasi, Talaga? kaya nagkaka-sonic boom dahil nga dun sa velocity niya, mas mabilis siya compared dun sa speed of sound. Actually, naging, nung bata ako, naging fear ko yun eh. Yung mabagsakan ako ng meteorite. Ako dream ko yon. Kasi may nabasa ako noon, may meteorite. Ano siya? Pumasok doon sa bahay, tumalbog-talbog na ganun, tapos buti wala raw tinamaan. Sabi ko, paano kung may tao tinamaan yun? Mas mahal. Yun. Sabi ni Abe. Meron na bang, in history, meron na bang nangyari na tinamaan ka ng meteorite? Yes. Meron? Meron sa Amerika. So, sa Alabama, na... Abe, gusto mo yung kwento? Sige, ito. Hindi, yun. Ngayon, isa pa lang yung confirm, pero meron daw na bata sa Africa. Pero yung pinakasikat, yung pinakauna na confirmed, no? Yun si Hodges, si Ann Hodges. Okay. So, sila Cauga meteorite yung ano nun. So, natamaan siya habang nakahiga siya sa kama, may bumagsak na bulalakaw. So, tinamaan siya sa tiyan. Pero,
Fortunately, nakasurvive naman siya. Nakasurvive siya. Oo. Yun yung kauna-unahang account na may tinamaan. Hindi pa siya direct hit. I think yung sinasabi, tumalbog siya sa radyo eh. And then siya tumama dun sa... Pero kung direct hit yun, yan, naglalakad ka lang dyan. Nagka-bruise siya di. Lalakad ka, tumatawad kang kalye, may biglang meteorite. Oo. Patay ka talaga. Patay yun. Pero yung ano kasi na yun, nag-absorb na ng energy yung ibang mga objects. Okay, Kaya siya. bagay, lumusot na sa dingding. Yan, lumusot na sa, Bubong. sa bubong. Tumalbog-talbog na. Medyo mahina na nga yun. Yun. Balik tayo dyan. Okay, balik tayo dito. Okay. Ano pang tanong mo dito, sir? Ano, pag hindi tunay, balik ko na lang. Balik mo na lang. Okay. Ako, sorry sir. So, wala tayong transaction dito ngayon. Pero nasa sayo pa rin yun kung gusto mong ipatest. Pero yun nga yung sa amin na sinasabi namin, kaya tayo nagkakaroon ng physical identification. Teka, may chance pa rin ba maging meteorite yan? Hindi. Pero, Pero yun nga, choice niya yun. Kasi umiiwas lang tayo na masabing 100% mo sinasabing. Okay. Ano, yun. so ito, Hindi ganyan yun. 99.9999% na hindi siya meteorite. Siya nagsabi nun. Pero pwede mo i-test. Yung 0.001 chance na meteorite siya, yun yung pwede mo i-test. Kaya lang, magagastosan ka. So, Yun. It's not ikaw na worth it. bahala. Hindi Hindi worth worth it kung Ayun. based on physical appearance. Based on physical appearance. Okay. Okay. Sige sir. Sorry po, wala tayong transaction yun. At salamat na lang din sa pagpunta. So guys, hindi naman daw po tunay ito na meteorite. Uwi ko na lang po sa bahay namin. Saka yun lang po. Maraming salamat. Ano pong pangalan niyo sir? Jet po. Jet. Si ma'am? Ani. Ani. Okay, tagasan po sila Jet and Ani. Kalokan po. Kaloocan. Sige, ano pong dala natin ngayon? Ito po sir, paano ko lang sana po. Okay. Meteorite. Meteorite ba to? Bulalakaw? Hindi po. Ano po ba to? Ano to? Kasi po yung mag-define kasi po namin tignan siya, iba po yung tsura niya po. Sige po kayo. Okay. Yan na. Iba po yung ano niya. Yung picture, sinend ko po sa inyo na picture. Ganun po yung tsura niya. Ganun itsura niya. Apo. Okay. Pag sa mag-define glass po. Pag ni-magnify natin, Apo. Tsaka may mga parang kumikinang po siya na ayan, may mga kumikinang na Apo. ano. Okay, saan niyo po nakuha ito? bali sa ano po, Bulacan po. Bali, Okay. puro lupa lang po siya. Siya lang po yung nag-iisang bato na nakuha ko. Buong paligid po, puro lupa. Puro lupa. O, siya lang po Puro yung bato. nag-iisa. Okay. Sige, ano kayang bato to? Anong suspecha niyo kung ano to? Tinignan ko po sa ano, may kahawig po siya sa ano. Kawig sa... Sa Google po, nag-search ako, parang may kahawig po siya. Ano yung kawig niya? Hindi ko lang po sure eh. Meteorite. Kawig na bulalakaw. Apo. Okay. Unang-una, teka, hindi ko alam kung lahat ng meteorite magnetic pero may Meron makikita rin konti natin. po siya. Konti magnetic po. May konting may Ah. konting slide sa magnet. Konti lang po. Okay. Sige. Ano pong gusto niyong gawin dito? Bibenta niyo po? Sana po. Kung ano po. Magkano naman? Sakali. Wala po idea po eh. Wala kayong idea. Sige. Tawag tayo ulit ng tawagin natin yung ating expert ulit. Si Christian at saka si Ramon ng International Meteorite Collectors Association. Yan, ako na naman. Okay, game. Sige po. Pasok! Hello po. Yan. So, saan nakita po ito? Sa Bulacan po. Bulacan. Anong area? Sa Ano yung environment, yung setting? bali ano po siya, naging housing po siya, mga tinayong bahay. Okay. So, kiniklaim niyo po na ito ay isang meteorite. Sa ano po. Oo. Based doon sa photos na nakita niya sa Google, no? Ah. So, at based doon sa mga minerals na present. Apo. So, based dito sa physical features ng bato,
igneous rock siya, most probably basalt. So yung basalt, common ito, di ba? Basalt ito. Basalt. So, Ano siya? Sa Bulacan, makikita ba sa Bulacan yan? Parang, di ba yung depende basalt? yan sa geology. Pero yung basalt, kalat kasi. Volcanic yan? Oo. Volcanic. Bali po ano yun eh. Kalat- Siya lang po siya yung nag-iisang bato na nakuha ko doon. Kung sa Puro housing, lupa po siya lahat talaga na. kung sa housing ito nakita, yung mga mga ginagawa, no? Yung mga Baka kasama sa graba. tinatamba. Oo. Hindi ko Baka kasama yan sa dati graba. po siguro parang siyang, lang eh, tinayuan lang ng mga bahay. Oo nga, Dati ganun. bakante, puro kami. So, syempre, kapag may mga nagtatayo ng bahay, may mga tinatambak, di ba? Ng mga graba, mga aggregates. So, baka galing ito sa ibang lugar at naipasama doon. Okay. Pero, para sa akin, no, based sa physical features niya, hindi ito bulalakaw. Hindi siya Bulalakaw. Oo. Okay. Dahil walang fusion crust, do maitim, pero ang mga tapos weathered pa, no? Okay. So kapag weathered, ibig sabihin hindi mo na nadidistinguish yung mga minerals sa surface na nakikita natin. So yung mga kumikinang nakikita niya, most probably mga minerals 'yon. Anong klaseng Bato na- mineral siya? Baka ano na- diamond yan. Pwedeng mga amphibole. Walang diamond dito sa Philippines. Ano yung amphibole? So, iyan yung mga common minerals na nakikita sa... Okay. Parang silica ba yan? Silicate yan. Ah, Ayan. Okay. Parang yung bukangin. sa mga... ano tawag dito? Silicate rocks. Silicate rocks. Oh. Okay. Okay, so negative siya sa Sa meteorite. meteorite. So malamang ano siya? Basalt? Or mga mafic minerals. Mga magkano yung ganyan? Mafic rocks, sorry. Okay. Walang value. Walang value rin. Kung ganito lang ha. Pero syempre yung mga aggregates, yung mga maraming value. May po sa picture niya, pero iba po yung picture. Pero hindi tayo identify based lang sa photos. Okay. Marami tayong tinitignan features katulad ng, lalo na hindi rin sa color, no? Yung color, density, saka yung morphology ng bato. Yun yung tinitignan natin. Even yung areas, yung geology ng environment, no? So, meron bang malapit na vulkan dito sa lugar na to? Yun yung Kasi sa Bulacan, wala eh. Walang bulkan doon, puro bulak. Joke. Yun. Ayun po yung... Ayun. Ako sir, I'm sorry, wala tayong deal dito mangyayari. Okay lang po. Gusto rin dito kung No, at least clear na sa inyo na hindi yan Bulalakaw. Wala ring fusion crust. Wala rin fusion crust. Eh? Ang dami ko natutunan ngayon. Eh. Ayun, sir. Thank you na lang po. Thank you po, sir. Salamat po. Salamat po, sir. Thank you po. Okay lang po naman po. At least po na alam po namin na hindi po siya talaga meteorite po. Okay lang po.